The Battle Royale kung saan ang S-Rank Hunter ng Japan laban sa S-Rank Hunter ng Korea, Jinwoo niligtas ang kanyang baby sa isang S-Rank Hunter ng Japan na nagdahilan upang siya ay ayayain ni Mr. Goto sa isang one-on-one na laban. Kaya naman simulan na natin ang Chapter 91 up to Chapter 92 at kung bago ka lamang sa aking channel ay mag-follow and subscribe ka na upang maging updated ka sa ating solo leveling manhwa review. Maraming salamat, let's go! Nakita ni Mr. Goto si Jinwoo at naisip na ito ay isang assassin type na hunter at imposible daw na hindi niya maramdaman ang napakalakas na presensya ng ating bida. Tinanong ng isang babae kung sino ang ating bida at sagot naman ng isa na si Jinwoo raw ay kamakailan lamang naging S-Rank Hunter ng Korea at wika naman ni Mr. Goto na maaari daw na isang talentadong assassin si Jinwoo. Subalit nagulat ang interpreter dahil isa raw magic type hunter si Jinwoo at hindi naman ito mapaniwalaan ni Mr. Goto pero sagot muli ng babae na official daw itong pinakita sa publiko. Sinabi naman ni Lim Tae-gyu na si Jinwoo daw ang sumira ng show ni Lee Min-sung at sa isip ni Miss Cha na hindi na raw nakapagtataka kung bakit biglang nagbago ang pakiramdam sa paligid dahil narito ngayon si Jinwoo. Wika naman ni Ishida na si Jinwoo daw ang ikasampung S-Rank Hunter ng Korea at sagot naman ni Kai na wag daw siyang kausapin dahil tila ba nasusuka siya sa anumang oras dahil sa sobrang dami ng S-Rank Hunter sa paligid. Maaari daw na magkaparehas silang dalawa ni Miss Cha ng kondisyon na sensitive ang kanilang mga ilong at kung bigla naman daw niya itong kausapin ay magbimistula naman siyang dumidiskarte dito at sana raw ay nag-aral siya ng Korean language noon. Ito na raw ang mga pinakamagagaling sa Korea at hindi na kailangan na sila ay magmasid pa sapagkat nakita na raw ng babae kung paano makipaglaban si Mr. Goto at masasabi niyang hindi na dapat panghihanay ito bilang isang S-Rank Hunter. Sagot naman ni Mr. Goto na sa palagay niya raw ay may isang hunter ang masasabi niyang may pakinabang at kanyang naisip na si Miss Cha at ang chairman ay malalakas na kayang tapatan ng pinakamagagaling sa kanilang grupo. Biglang sumingit ang isang lalaki at sinasabi daw ba nila na hindi masyadong magagaling ang mga hunter sa Korea dahil akala daw ba nila ay hindi niya naiintindihan ang kanilang pinag-uusapan sapagkat noong siya raw ay high school ang Japanese language daw ang kanyang pangalawang lengguwahe. Pinakilala ng makulit na lalaki ang kanilang guild master bilang si Park Jong-soo, isang A-Rank hunter at leader ng Gisadan Guild. Hindi raw kasi isang S-Rank hunter si Jong-soo kung kahit maaaring hindi pa naririnig ang kanyang pangalan, subalit panglima daw ang kanilang guild sa Korea at sila daw ang guild na merong pinakamaraming A-Rank hunters. Tanong ng babae na kung sasama rin daw ba ang kanilang guild sa raid ng Jeju Island pero ang pagkakaalam niya daw ay tanging mga S-Rank hunter lang ang pwedeng lumahok dito. Tanong ni Mr. Goto sa babae kung ano raw ang kanilang pinag-uusapan at wikang muli ng makulit na lalaki na nakasign daw sila bilang depensa sa darating na raid at sagot muli ng babae na buti na lamang daw na ganun ang kanilang role dahil hindi nila pwedeng ipagkatiwala sa isang A-Rank ang pagsalakay sa Jeju Island. Binalaan naman ni Mr. Goto ang babae na tigilan na nito ang pakikipagtalo at sagot naman ni Jong-soo na ano raw ba ang alam ng isang translator lamang at pabalik na sagot muli nito na gusto raw bang malaman nito ni Park Jong-soo. Nagubad ng jacket ang babae at nagpakilala bilang si Hanekawa, isang A-Rank hunter at tiyak naman daw na hindi matatalo si Jong-soo sa kanya na isang translator lamang. Sinabi ni Jong-soo na meron daw siguradong limit si Hanekawa sa pagmamaliit ng iba at wikang muli ni Hanekawa na wag daw sabihin na isang support type na hunter si Jong-soo. Naisip ni Jinwoo na mukha raw nagtatalo ang dalawang A-Rank hunter ng Korea at Japan at sinabi naman ni Mr. Choi na mukhang masaya daw ang susunod na mangyayari. Sinabi ni Jong-soo na maglalagay daw sila ng rules sa kanilang laban at kung sino daw ang unang makakahawak ng pulso ng kalaban ay siyang hihiranging panalo. Naisip ni Hanekawa na hindi siya pwedeng sumugod ng basta-basta lamang at isang laban daw ito na kinakailangan ng utak pero tanong nito kay Jong-soo na yun na raw ba ang posisyon nito sa pakikipaglaban. Sagot naman ni Jong-soo na wag daw magalala ang babae dahil ilalabas lamang daw niya ang kanyang kamay sa oras na hahawakan niya na ang kamay ni Hanekawa. Maaari daw malaki ang tiwala ni Jong-soo sa kanyang bilis at doon ay nagsimula na siyang sumugod at sinubukang hawakan si Jong-soo, subalit si Jong-soo ay madaling naiiwasan ng mga pag-atake ni Hanekawa at naisip ng babae na tatanggalin niya daw ang yabang ni Jong-soo sa katawan. Biglang nagulat si Hanekawa dahil tumalsik na lamang ang kanyang kamay at sinabi ni Jong-soo na hindi niya raw ito inatake kundi tinutulak lamang niya ito ng konti at ngayon daw ay alam naman na daw siguro ni Hanekawa ang kanilang pinagkaiba. Pagmamatigas ni Hanekawa na hindi raw siya masyadong nakakaintindi ng salita ng Korea at mas mahalaga daw siguro na tignan ni Jong-soo ang kanyang butas na pantalon bago ito magpakakul sa harap ng karamihan. Sinamantala ni Hanekawa ang pagkakataong ito upang umatake, subalit kahit ganun pa man ay madali pa rin siyang nahawakan ni Jong-soo at sinabi
sinabing sobrang bagal daw ang kanyang pagkilos. Sa isip ng babae na ano raw ba ang nangyari at wikang muli ni Jongsu na si Hanekawa daw ang tipo ng hunter na mahilig magtago sa likod ng isang tank at mukhang konti lamang din daw ang karanasan nito sa pakikipaglaban sa mas matanda sa kanya. Marami daw problema ang nangyayari sa Korea at kahit ayaw daw niyang gawin ang pakikipaglaban sa ibang tao ay kinakailangan niya itong gawin at kung minsan daw ay kailangan pa niyang pumatay. Hindi raw gaya ng halimaw ang mga tao ay may talino at kung meron lamang daw siyang patalim ngayon ay tatargetin niya daw ang leeg ni Hanekawa imbis na ang kanyang pulso. Nagpasalamat naman si Mr. Goto sa magandang laban na pinakita ni Jongsu at maaari daw bang sabihin ni Hanekawa ang kanyang gustong sabihin sa iba. Nice daw palalimin ni Mr. Goto ang tiwala ng bawat isa kung kaya't minumungkahi daw nito na magkaroon din daw sila ng duelo sa pagitan ng mga S-rank hunter. Sa pagbaba ng chairman ay naisip nito na gustong makita nila Mr. Goto ang kaya nilang gawin at sinabing hindi raw dapat isali ang mga support type at magic type na hunter sa magiging laban. Wika naman ni Baek Yunho na maliban daw sa paghawak ng pulso ay idagdag pa nila sa rules na kapag nahawakan ng likod o kaya nawalan ng mali ang kalaban ay i-consider na ito bilang panalo. Sinabi ni Hanekawa ang mga sinabi nila Yunho kay Mr. Goto at kanyang naisip na sangayon nga naman sa isang assassin type hunter ang paghawak lamang sa pulso at pumayag na rin siya sa mga nadagdag pang mga kondisyon. Magkakasama sila Baek Yunho, Miss Cha, Ma Dong-wook at Lim Tae-gyu sa grupo ng Korea samantalang sila Kenjo, Minoru at Sushi at Kanae naman sa grupo ng Japan. Sa palagay daw ni Jinwoo ay nais obserbahan ni Mr. Goto ang kayang gawin ng Korea at dahil bihira lamang daw mangyari ang ganitong laban ay mabuti na din na pumunta siya ngayon dito. Sa isip ng lalaking may peklat na medyo alam niya na kung gaano kalakas sila Yunho at Dong-wook base sa laban ng dalawa kanina pero alam niya daw na may tinatago pa si Baek Yunho sa kanila. Sa isip naman ng babae na maaari daw nakalaban niya si Miss Cha at sa isip naman ni Lim Tae-gyu na sana raw ay hindi siya masyadong pahirapan ng kalaban. Dito ay pinalaki ni Ma Dong-wook ang kanyang sarili at natuwa naman ang lalaking may peklat dahil maaari daw na nasisiyahan si Ma Dong-wook sa paligsahan ng lakas. Kaya naman sa pagtatamaan ng kamao ng bawat isa ay aalamin daw nila kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa at dito na nga nagsisimula ang laban ng mga pinakamalalakas na hunter sa bawat bansa. Napansin ni Mr. Lim na mabilis ang galaw ng kalaban at kung malalapitan daw siya nito ay tiyak na mapupunta siya sa alanganing sitwasyon at dahil specialty niya raw ang malayo ang pag-atake ay patitikman niya ito ng kanyang kapangyarihan. Inatake ni Mr. Lim ang kanyang kalaban subalit nagawa naman itong maiwasan at naisip na yun daw ay isang magic arrow at tinatarget din pala ni Mr. Lim ang iba pang hunter ng Japan. So ayaw daw pala ni Lim Tae-gyu ng isang one-on-one battle at kung ganun daw pala ay kailangan muna nilang hintayin matalo ng lalaking may peklat si Mang Dong-wook. Wika ng chairman na ang gym na ito ay hindi kayang gasgasan ng isang ordinaryong hunter subalit madali lamang daw itong nagtamo ng pinsala sa laban ng mga S-rank hunter. Medyo nangihinayang daw ang chairman sa pagsali ng mga batang hunter galing sa Japan sapagat ang kalaban daw nila ay si Baek Yunho, isa sa pinakamalakas na hunter ng Korea at kailangan daw mag-ingat ng mga ito dahil hindi lamang paghawak ang gagawin ni Yunho dahil maaari niya din itong baliin. Sa isip naman ng lalaking ito na sino daw ba ang nagsabing susunod siya sa batas ng laban sapagat ang lahat daw na to ay tungkol kung sino ang malakas ay siya ang mabubuhay. Sa pag-atake niya mula sa likuran ni Yunho ay biglang umatras ang lalaking ito at sa isip ni Baek Yunho na sure daw siyang nakaramdam siya ng pagkanais pumatay pero bakit daw bigla itong umatras? Sa isip ng lalaki na kinabahan daw siya kanina at hindi raw siya siguro talaga bagay upang maging hunter at naisip muli ni Baek Yunho na hindi siya sigurado kung takot or magaling sa decision making si Kumamoto. Maaari daw na gusto silang subukan ni Mr. Goto sa pamamagitan ng paglaban kay Kumamoto pero kung gagamitin lamang sila bilang isang test subject ay maganda raw sila sa magiging kapalit nito. Dito ay medyo nagseryoso na si Baek Yunho kung kaya't medyo nagbago na din ang kanyang itsura at napansin naman ni Kumamoto na nagbago ang mata ni Yunho at nakakatakot naman daw ito ngayon. Sumugod na si Yunho patungo kay Kumamoto at sinabing isa raw itong takot at mahiya daw siya sa pagiging isang S-rank hunter. Nasabi naman ni Jongsu na halimaw daw talaga ang mga S-rank hunter at tila ba naging larong bata ang naging laban niya kanina at sinabi naman ng kanyang fanatic na cool pa rin naman daw ang naging laban ni Jongsu. Biglang napansin ni Yunho ang pagsabog sa kanyang likuran at dito ay pinakita na ang lalaking may peklat ay nagawang pabagsakin sa sahig si Ma Dong-wook at sa palagay niya daw ay siya na ang panalo kung palakasan lamang ang pag-uusapan. Nagawa na ding mahawakan ng kalaban ng kamay ni Lim Tae-gyu at dito ay huminga ng malalim si Baek Yunho sapagat tatlong S-rank hunter ang kanyang mga kalaban at sinabing sa palagay daw ba nila ay madali siyang kalaban
kalabanin kung ikukumpara sa baby ni Jinwoo. Pinakita namang nahihirapan ng babaeng ito sa paglaban sa baby ni Jinwoo sapagkat akala niya daw ay bilis lamang ang meron nito pero hindi niya raw makita ang pattern ng atake na ginagawa ni Miss Cha. Ang baby ni Jinwoo ay kilala bilang the dancer sapagkat tila ba sumasayaw ito sa kanyang mga pag-atake at madali niya lamang natatalo ang kanyang mga kalaban. Subalit dahil sa nahihiya siya sa kanyang nickname ay pinagbabawalan daw ni Mr. Choi na gamitin ang kanyang palayaw at dahil dito ay ilan lamang ang nakakaalam sa kakayahan ni Miss Cha. Humanda ng pag-atake ang babae na taga Japan subalit natulala siya sa ginawang pag-atake ni Miss Cha at sa sumunod na eksena ay nagawa ng mahawakan ng kanyang likod ng baby ni Jinwoo. Binabalak ng tulungan ni Miss Cha si Baek Yuno subalit biglang nagpakita ang lalaking ito sa kanyang likuran at naisip nito na hayaan na raw niya ang dalawa na kalabanin si Yunho at siya raw ang kakalaban sa baby ni Jinwoo. Biglang inatake ng sunod-sunod ni Miss Cha si Kumamoto at doon ay nagulat ang mga taga-Japan dahil tila ba isang Gatling gun ni Luffy ang ginawa ni Miss Cha Maaari daw na nasa 10 or 14 ang mga suntok na binitawan ni Miss Cha at tiyak daw na hindi ito magagawang sanggahin ni Kumamoto at sa isip ni Miss Cha na medyo napasobra siya sa kanyang ginawa. Ngayon daw ay galit na si Kumamoto at sa oras daw na magalit ito ay nawawala ito sa kanyang sarili at hindi na matandaan pa ang mangyayari sa kanyang laban at pwede rin daw itong gumawa ng mga ilegal na pag-atake hindi lamang sa kanyang kalaban kundi pati na din sa kanyang mga kasamahan pero kaya naman daw nitong i-clear ang isang B-rank dungeon ng mag-isa lamang. Pero kung hindi naman daw ito sumasama sa mga raid na ginagawa sa mga A-rank dungeon ay wala raw silbi kung nagkaroon ito ng lakas bilang isang S-rank hunter. Tugon naman ni Mr. Goto na kung may masasaktan daw sa grupo ng Korea ay pahintayin daw agad nila si Kumamoto pero sagot ng babae na ito na ang pinakatamang oras para pigilan ito. Dito ay nawasak ni Kumamoto ang sahig at susundan niya agad ng pag-atake si Miss Cha at dahil sa bilis na meron nito ay malapit nang tamaan si Miss Cha baby sa kanyang mukha at isang malaking pagsabog ang pinakita sa eksena. Biglang pinakita si Jinwoo kung saan hawak-hawak niya ang paa ni Kumamoto at sinabing isa lamang daw itong pagsasanay pero ang pagkanais nitong pumatay ay sobra-sobra na at wag daw sanang masamain ang kanyang pangingialam. Subalit nagalit si Kumamoto at handang atakihin si Jinwoo subalit si Jinwoo ay madali itong napabagsak sa sahig kung kaya't napatanong si Mr. Goto kung sigurado raw ba si Hanekawa na isang magic type hunter si Jinwoo. Sagot naman nito na sigurado raw siya sa kanyang impormasyon pero mas best daw siguro kung si Mr. Goto mismo ang kukumpirma sa ability ni Jinwoo. Sinabi ni Jinwoo sa kanyang baby na sa palagay niya raw ay natalo na ang Team Korea sa pagsasanay na ito sapagkat kahit si Baek Yunho ay nahawakan na rin ang kalaban mula sa kanyang likuran. Sa isip ni Yunho na malaki daw ang pagitan ng kanilang mga lakas at kahit kumpletuhin niya raw ang kanyang pagpapalit anyo ay hindi siya sigurado na mananalo siya sa laban. Sinabi ni Hanekawa na may gusto raw iparating si Mr. Goto kay Jinwoo at sinabi nito na okay lamang daw ba kay Jinwoo kung maglalaban sila ng one-on-one ni Mr. Goto. Papayag kaya si Jinwoo o kung pumayag man ito ay sino ang mananalo sa kanilang dalawa ni Mr. Goto? Kaya naman samahan nyo akong alamin ang susunod na mangyayari sa solo leveling. This is Manganaming Matang Yakis. Nakikilala nyo ba ang lalaking ito? Siya yung lalaking nag-trending dahil sa pinopromote niyang pampaputi ng kilikili at napatunayan naman talaga na epektibo ang produktong ito. Kaya sa mga gustong pumuti ang kilikili dyan ay nasa description at comment section ang link kung saan ito mabibili. Shop now and happy later, Kamanyakol!